Hello mga kagitara. Here again, Anjo TV. Dito po muli tayo upang mag-aral ng gitara. Especially para doon sa iyo ngayon na nanonood. Ang video ito ay para sa iyo upang matutunan mo ang bawat detailed ng gitara. At ito ay continuation sa unang video natin na memorizing about every note of the guitar. Kaya I hope na panoorin mong video ito hanggang sa dulo dahil napakahalaga nito dahil ang part ng dulo ay siyang nagkukumpleto ng video natin tutorial upang mabuo natin ang idea or knowledge na dapat natin makuha. Last video natin ay natapos po tayo dito sa D string to 12 fret na ang 12 fret ay same from the first fret which is the nut. Na pagdating dito, kung paano D siya dito, ay D rin siya dito. Kaya moving on, D, and then next ay D sharp and E. Ganyan. Papunta doon sa kung kaya pa. Ngayon, to complete our video, the first one na nauna ay dito po tayo sa G string naman para ma-complete natin yung whole fretboard and whole notes of every strings. Sundan nyo po ito dahil kaya ko ito ay iniisa-isa dinidetail para mas maging maliwanag sa atin, mas malinaw. Upang kapag nakuha natin ito, ay mas madali na sa atin mag-play ng gitara once na nakuha natin ang foundation. Okay? After D string ay dito na tayo sa G string na. Ang G string ay kapag forward natin, minove natin forward, ang next nito ay G sharp. And then G sharp, next step ay A. At sabi nga natin kapag umatras tayo, flat yan. A, flat. And then from G moving forward one step ay sharp. G sharp and next A. Pag-atras natin ay A flat. Okay? Para mas malinaw lang sa atin. And then, abante tayo, A flat, next yan ay A, and next yan A sharp. And next, move one fret ay B. B, sabi nga natin yung from B to C ay wala siyang isa lang step niya, which is whole note na rin siya or isang step lang na niya, wala nang dalawa, wala nang sharp, wala nang flat. Kaya from B ay C kaagad. Kaya G sharp, A sharp, B, and then next C sharp, and next D sharp, and D sharp, and next E, and one step E to F, one step lang, F kaagad, and from F moving forward ay F sharp, and then back to G, like here, G string, and then in the 12 fret ay G also. Kaya moving forward, we count again G and G sharp, same counting, and to A, so on. Yan yung G string natin. And next ay B. Ang B from B to C, one step lang.
B, C, C sharp, D. Pag atras ay D flat. Kaya D, D sharp, and E. And then E to F, one step lang, F. Pag umatras tayo ay E, E siya, hindi, wala siyang flat. Back to liter niya. Kaya F. Yan po, tandaan natin ang ang moving niya, ang bawat letter ay para mapamiliarize natin. This is a very absolutely basic para doon sa mga bago ay matandaan nila, matandaan ninyo. Kaya ulitin natin, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, E sharp, B, B again, from here to here, B again, and so on, B, C, C sharp, D, D sharp, and E, F again. Yan. Yan po yung every note ng string natin sa B. Ang circulation niya ay tuloy-tuloy lang. Umiikot lang siya. Ngayon, E naman. Higher E. E to F, one step. F, E, E, open E. Tandaan po natin na kapag kinalapit natin to ay tinatawag yan open dahil dito na nakaipit na siya dito. Dahil kapag nag-ipit na tayo dito, hindi na siya open. Kailangan magkaroon na tayo ng chords dito. It's either bar chords or anong style natin, but pag may ipit na siya, bar chords na siya. Ngunit kung wala to, since nakaipit na siya dito pero open ang tawag sa kanya. Kaya E, open E, open A, open D, open G sa pang-apat na string, and then sa pangalawa dito sa panglima, from pataas pababa, panglima ay open siya, and then pang-anim open siya. Kaya yan, open siya, but pag start dito hindi na siya open. Papunta dito pag nag-chords na tayo, hindi na open yan, may mga bar chords na yan papunta dito. Pero pag galing dito, kagaya niyan, E, open siya kasi automatically may ipit na siya dito. Yan, kagaya ng E, open. Pero mayroon talaga chords yan dito. Okay? Hinighlight lang natin, but nais natin i-focus doon sa ating alphabetical note sa bawat string natin. E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, back to E. Here E, and here also is E. And moving on, F, F sharp, G. Yan yung alphabetical letters na yan sa bawat note or sa fretboard ay meron siya mga definite na alphabetical letter upang matutunan natin, matandaan natin. Kapag nag-play na tayo ng gitara ay mas madali na nating mai-play. Kung ito po ay ating masundan ng mainam ay mas madali tayo matuto. And then, kung nais nyo pong mayroon pong kayong tanong about dito, ay comment nyo lang po sa baba.
And then kung mayroon pong kayong nais idagdag na advice, lalong-lalo sa ating mga professional na mga musician, ay welcome po. Comment nyo lang po sa ating comment box, ay welcome po ang inyong mga advice upang mas mai-share pa natin sa mga bago, mga beginners na nais matuto maggitara. At yan po ang ating kabuuan ng how to memorize every note of the guitar, or in every string, in every fret. Ay kapag na-memorize po natin, mas madali po tayong makapag-produce ng skills. Dahil kapag nakuha na natin yan, kagaya niyan kung gagawa tayo ng melody, kagaya nito, yung do, re, mi. Yan, mapapamiliarize na rin natin yung sound niya. At the same time, alam po natin kung anong letters siya. Yan po tanda lang natin F, E, F, and then from F to G, mayroon mga sharp yan, and G to A, may sharp muna yan. Abante, sharp, isang step sharp, atras, from G, atras ay flat, G flat. G, abante isa, G sharp. And A, atras, A flat. Okay, nawa ay nasundan nyo. At advice ko po na ulit-ulitin yung panoorin, dahil tayo po ay ginawa natin ang video ng ito. Dinetailed natin detail by detail para mas matandaan natin. Dahil one day, kapag nice nyong mag fingerstyle or mag fingerstyle na ganito, mas madali nyo nang makuha. And then mga bar chords, yan mga yan mga chords natin, mga bar chords, mga open chords, mga fingerstyle. Dito po yun nagsisimula sa foundation natin, memorizing the letters and in every fret of our guitars. And I believe na kapag na-memorize mo yan, ay mas masasabi mong mas maganda pala, mas madali. Okay, nawa ay nakatulong sa iyo ang video na ito. And consider subscribe, comment, and share mo na rin sa yung kaibigan upang magkaroon din sila ng idea kung paano sila mag-start mag-gitara. At ang paggigitara ay kailangan lang ng inspiration at sipag. Siyempre po, sipag. Dahil kapag tayo ay walang sipag, hindi rin natin may apply yung mga naituro natin, mga napanood natin. Kaya sipag, tiyaga, and then yung basic, and from theory to skills, yan po ang standard ng life natin. God bless you. Nawa ay nakatulong sa yung video nito. Thank you. Bye-bye.